Magandang araw po, Dr. T, and welcome to my YouTube channel. Ito po si Senora Inday. Magiging topic po natin ngayon ay medyo sensitive po kasi tungkol po ito sa ukol sa mga kalalakihan. Ngayon, Dr. T, ano po ba yung pinagkaiba ang impotent sa baog? That's a very good question, pero malaki yan. Those are two different things, ano? The two separate issues. Yung pagiging baog ay sa English, yung male infertility. Kadalasan yan ay dahil two things, ano? Either mababa masyado yung sperm count, kasi dapat ang sperm ay may certain, I think 1.5 million ang baseline. I'm not very sure, ano? Depende sa lab per cubic millimeter. And then, yung quality. Kung ang sperm may mga sperm na, yung sperm kasi, di ba one cell, ano yan, ano? Minsan yung flagella niya, yung flagella, yung buntot niya, mahina minsan. Sa halip na ganon, paikot-ikot lang, umiikot lang, umiikot na ganon, ano? Kasama yun sa poor sperm quality. Ang pangalawa, yun ang isa sa more common. Pangalawa, yung sperm dapat meron siyang ulo, pinakaulo niya, kaya niyang tunawin yung nagagwardya sa egg. Ang egg kasi ng babae, balot yan siyempre pinaprotektahan. Ang sperm, meron siyang tinatawag na protease dun sa ulo na tumutunaw para siya ma-penetrate. At once ang isang karamihan, once ang isang sperm, siyempre nangyayari minsan nagkakaroon ng tinatawag na kambal, ano? Once sa isang yung tinatawag na fraternal twin, once na isang egg nakapasok, isang sperm nakapasok, sumasara na yun. Yun ang sumasara na. Otherwise, magkakaroon ng defecto kung masyadong maraming sperm na nagpe-fertilize. So, yung numbers, yung quality, mobility, at saka yung penetrating ability ng sperm. Ang medyo minor dyan minsan, yung mga, kasi ang sperm, kasama niya dapat yung secretion mula sa prostate. Parang ano niya yun parang kumbaga sa kwan yun yung medium niya pampadulas, kumbaga sa kwan. In a simple term, pampadulas. Pag ang lalaki may prostate problem, pwede mag-cause yun ng infertility. So, ang infertility, yung pagkabaog, yun namang sinabi mo, pareho ba siya ng impotent? Ay, iba naman. Ang impotence ngayon, ang impotence ay siguro medyo marami kasing cause yan no? Hindi natin mako-cover sa isang upuan yan. Pero ang impotence, siyempre, ang problema diyan ay circulatory. Kasi ang nagpapatigas o nagpapa-erect sa ng lalaki, organ ng lalaki ay dugo. So, pag ang circulatory system ay may problema, iba, isa sa mga sign niya ng heart, mahina ang puso. Pag hindi ka nakakaano, mahina ang puso. Diabetes, high blood pressure, at saka yung mga gamot. Lalo na yung mga gamot na ginagamit sa high blood pressure. Sabi, yung blood pressure nga mismo, may problema ka na, tapos uminom ka pa ng gamot. Yun yung mga calcium blocker, isa yan. May mga gamot, certain antibiotics, may mga, tsaka yung iniinom naman pag may problema ka sa prostate, may problema ka sa pag-ihi, pwede maka-apekto yan sa circulatory, sa circulation ng dugo na siya namang responsible for a effective erection. So tapos siyempre, hindi mawala din psychological. I always may psychological cause. Dr. T, impotent po ba or kahit po yung sinasabi na baog, may chance pa po bang mag-anak ang mga yan? Yung pagiging una-una, kasi nga two separate issues yan yung sigurong pagkabaog, depende. May mga talagang lalaki na wala ka nang magagawa kasi nga kahit na gamitan ng siyensa.
Oo, kahit na remedyohan mo, talagang kaya yun ang I think ang naririnig ko sa mga pasyente kasi linya ko din yan, marami akong mga pasyente noon na couple pupunta, no? Na hindi sila magkaanak. Kaya yung mga lalaki minsan, ayaw nilang to go through everything kasi hindi nila ma-accept yun eh. Parang wala rin naman In mangyayari. denial. Let's just, oo, hindi naman. Parang ayaw lang nilang magkaroon ng problema kasi baka magka-problema pa yung marriage nila eh. So, Opo. nahanap na lang sila ng ibang like uh, gagamit sila ng sperm from marami akong actually na natulungan noon na donor. Ang tawag doon donor sperm. Ngayon Opo. yung may mga nabibili kasi dito sa mga sperm bank na pareho ng height, pareho ng color ng eyes, color ng hair, age, Opo. saka gusto nila yung mataas ang IQ, yun ang gagamitin sa artificial insemination. Pero hindi, genetically, hindi niya anak yun. Pero Opo. hindi naman, oo. Arrangement Eh, lang ng how couple about yun. po yung isa, impotent? Meron po ba silang chance na magkaroon Depende ng rin. Depende rin. Hindi naman minsan question yung anak. Kasi karamihan naman ng impotence, unless talagang may diferensya na bata pa, later on in life na yun eh. Karamihan ng impotent, may mga anak na eh. Nagkaanak na, and then later on in life, nagkakaroon sila ng medical issue, na banggit ko na nga yung poor circulation, at kasama na dyan yung smoking o too much alcohol, drugs, exposure sa mga chemicals, mga tao minsan mahihilig sa mga preservatives, too much sugar, kasi diabetes. Yan ang, sa ngayon dito ang if I were to let's say multiple choice, ano yung dalawang pinaka most common cause ng impotence? Diabetes at saka high blood pressure, yung dalawang yun. Kasi yung mga gamot niya na ginagamit to control diabetes, control blood pressure, ay sila mismo, yung gamot mismo ang pwedeng mag-lead to impotence. Nagagamot po ba yan, Dr. T? Yung dalawang yan? Ay kung mapagbuti mo yung diabetes o mapagbuti mo yung high blood pressure at makokontrol mo naman sila ng mga gamot na hindi naman nakaka-apekto sa erection, oo. Pero tsaka I think sa tatlo nabanggit ko o apat, ilan ba yung nabanggit ko? Tatlo o apat, may ambulance na labas. Ang dyan is yung psychological ang pinaka mareremedyohan. Other than yung ngayon, yung may mga tinatawag na ang tawag ko dun well, everybody calls it yung performance enhancing kasi performance enhancing yun yung mga Viagra, Cialis, saka may mga Chinese medicine na ganyan, Korean medicine, red ginseng. Pwede rin yan, pero kung talagang malala at karamihan yan, hindi talagang impotent ang gumagamit yan. Hindi. Kasi yung talagang mga true impotence, hindi, kahit na gumamit ng ganyan, hindi rin. Opo. In other words, Lifetime hindi, na nilang dadalahin. hindi yun yung mga, ginagamit lang yan ng mga lalaki, talagang pampa-enhance lang. Pero hindi naman ginagamit yan ng impotence. Hindi pwede mag-claim yan na, we treat impotence. Hindi, that's not true. Walang. Prevention po, Dr. T. Anong prevention? Yun ang importante. I'm glad we went through that topic, talagang importante dyan, bata ka pa, alagaan mo na yung katawan mo, general health mo. Huwag ka nang magkaroon ng mga chronic illness. Chronic illness, ang diabetes kasi, high blood pressure, mga yan, lung problem, circulatory problem, kidney problem, heart problem, puro chronic yan. Ibig sabihin, you don't get that overnight. Yung mga yan nagbi-build up na yan. May mga somewhere along the way, when you were 30s, 40s, pinagpapahiwatig na yan, in-ignore mo lang. Kaya ka umabot sa ganung paraan. Kaya yan nga ang
I write a lot about prevention kasi parang yan ang naging kwan ko eh. Kasi yung father ko, personally, talagang kung sayang nga eh, dati namang medical student din ng father ko, hindi lang siya natapos. Oo, Opo. sa UST matagal. Nag-iba lang siya ng later on ng linya. But anyway, nakita ko na ang prevention would have made a big difference. So, parang kaya importante talaga na yung mga chronic illness kasi modifiable naman yung mga factors na mag-aano na mag-aano diyan eh. Ako I used to siguro hindi ini-ignore ko yan Even as a doctor, I used to drink a lot, nag-smoke din ako, puyat din ako, stress. Pero later on in life, na-realize ko na hindi gamot ang solution eh. Hindi yung surgery ang solution. Ang solution is prevention. Early recognition, prevention, take hold of your health. At saka, kasi isa lang ang body natin eh. Isa lang ang Yes po. natin. Oo. I would really emphasize that sa mga listeners natin na alagaan yung katawan nyo kahit pa kahit pa kayo lang. Actually, take charge. Ikaw lang talaga ang the best. And of course, like ko sinasabi, importante may partner ka. Kasi pagka meron kang tatawag na serious partner at in life, nagiging healthy kayo pareho kasi nare-reinforce ninyo yung mga health habits eh. When you do things together, lakad kayo, exercise kayo, you eat well together, hindi kayo masyadong into. In other words, iba yung meron nagre-remind sa iyo eh. Hindi naman yung mga anak natin, yes, they can that, pero dadating ang panahon, they'll separate, di ba? Sabi nga nila even yung mga birds, pagka nakakalipad na, they'll leave the nest, di ba? Sino ba naiiwan? Di magkasawang birds. Sila ang yun ang pandoon. If you have a partner that takes care of you, mas madaling maiwasan. So prevention din 'yon. In a way, have a good partner para ma-prevent mo yung mga illness na pwedeng. Kasi even studies dito, mga epidemiologic studies, ang madaling mamatay mga nag-iisa sa buhay. Silang madaling magkaroon ng sakit ng mga. Siyempre may mga hindi mo naman malalahat yan cancer, hindi mo naman lahat prevent lahat ng cancer Pero ang talk about yung mga chronic illness, they do better sa mga chronic illness kapag may partner sila. Ay, ayan po. Maraming pong salamat, Dr. T. So, naipaliwanag po niyo ng maayos kung ano po yung pagkakaiba ng impotent at saka po ng baog. So, sana po may natutunan po kayo sa aming video na ito at kung may mga suggestions man po kayo, just comment lang po. Thank you po. Ingat po, Dr. T. God bless. Welcome. Thank you very much.